Nagpapasarap pa rin ba ng kain kapag ganito yung ulam? Unahin nating gawin ang pinakaimportanteng sangkap ng ating masarap na ulam. Siyempre, hindi magiging ginataan yan kung wala tayong niyog. At dahil meron kaming puno ng niyog sa likod bahay, siyempre, libre ng aming panggata. At dahil hindi ako marunong magbukas ng niyog dahil nakakatakot magbukas ng niyog, baka maputol pang aking mga kamay. Papa na lang ang gumawa nito at siyempre, siya na rin ang nagkayod. Kapag pala ako ay naggagata, inihiwalay ko ang unang piga sa pangalawang piga para siyempre mas malasa ang iyong sabaw kapag ilalagay mo ang unang gata. Ibang-iba kasi talaga ang lasa ng natural na gata. At ayun nga beshi, pagkatapos ko magpiga ng niyog ay siyempre nagbalat na rin ako ng sibuyas, bawang at tuya. Siyempre hiniwa ko na rin ito. Dahan-dahan ng beshi sa paghiwa baka masugatan ang iyong mga kamay. Baka hindi ka na makapagluto ulit. Char! Ready na ang ating mga sangkap, umpisa na nating maggisa. Siyempre beshi, dahil marunong ka magluto at alam mo lang step by step ng panggigisa, eh di bahala ka na, i-shoot mo na lahat ng ingredients sa iyong kawali. Siguraduhin mo na lang beshi na naggisa mo na yung mga gulay na sangkap ng iyong ginatsaan. Kapag alam mo okay na ang pangingisa ng iyong gulay, pwede mo lang ilagay ang iyong pangalawang gata at syempre halu-haluin mo na lang ito sa iyong gulay. Ayan nga beshi, at kumukulo na ang iyong gata, siyempre sentensyahan na natin ang mga crumbs na ito, isa-isa natin ilagay sa ating kumukulong gata sa kawali. Kitang-kita nga naman na nagpupumigdas pa talaga ang mga paa ng mga ito. Takpan mo pansamantala at hintayin mong kumulo ito. Kapag nagkulay orange na ang iyong mga crumbs ay pwede mo na siyang baliktarin para ang kabilang side naman ang maluto. At kaya nga nahirapan akong gamitin yung sandok na yan, beshi, kaya gumamit na lang ako ng tong para mas madali siyang baliktarin, di ba? Huwag mo na kasing pahirapan ang buhay mo. Ikaw naman ang mahihirapan din. Kaya gumamit ka na ng tong, di ba? Finish. Tapos na. At syempre, hintayin mo na lang kumulo ulit para maruto naman ang kabilang side. At kapag alam mong okay na, syempre, ilagay mo na ang hipon. Dating mo na, beshi. Huwag mo na isa-isahin pa, okay? Para matapos ka na dyan. Kapag nilagay mo na lahat ng hipon, ilagay mo na ang unang gata para pagkaluto niya, ay sumama na rin ang lasa ng unang gata sa iyong hipon at iyong mga crabs. At syempre, pakuluin mo na ng ulit hanggang sa maluto at alam mong luto na ang iyong hipon at iyong crabs at syempre ang iyong mga gulay. At yan na, ginataang sipon is ready to serve. Kain na!